Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Ako nga po pala si James. Nangyari ito nung panahong usong-uso pa sa aming lugar ang mga katatakutan at mga elemento at mga kakaibang nilalang na hindi maipaliwanag. Ang tatay ko ay nagtatrabaho bilang isang construction worker. Isa siyang mason. Dumadayo sa iba't ibang lugar upang makapagtrabaho. May pumupunta sa aming bahay upang alakin ng tatay ko ng trabaho kung kaya't madalas siyang hindi namin nakakasama. May pagkakataon naman na matagal siyang makakauwi. Depende sa napag-usapang kontrata. Subalit hindi nagkulang si Papa sa mga pang-araw-araw naming pangangailangan, lalo na nang nakababata akong kapatid. Kapag aalis siya, ay siguradong may maiiwang panggastos kami at mga pagkain. Bagamat hindi naman ganun karami, pero nasisiguro naman namin na hindi kami magugutuman. Nung panahon na kami lang ang magkasama ng nakababata akong kapatid na si Gino, kapansin-pansin na parang may nagmamasid sa amin. Araw man o gabi. Madalas ko ring naririnig tuwing 11:00 ng gabi ang isang kakaibang huni na hindi ko malaman kung anong klaseng hayop magmula. Hindi rin naman ito huni ng ibon. 3 beses ang paghuni nun. Tapos may mahihinang kalabog mula sa labas. Pinapakinggan ko lamang yun. Hanggang sabay napapansin na akong mangyabag sa labas. Pabalik-balik. Ang pagdaan ng kung sino at may kung anong dadapo sa bubong. Na para bang binabato ang bubungan namin. Habang naririnig ko yun, ay wala naman akong ginawa. At pinakinggan ko lamang. Dahil sa isip ko, ay baka si Paing lamang yun. Si Paing ang kapitbahay namin. Ngunit, kapatid ko siya sa labas. Anak siya ng aking ina sa ibang lalaki. Ngunit dito lang din sa amin nakatira. Kapitbahay namin. Nang umalis si nanay, 5 taon nang nakalilipas, doon na rin nagsimula si Paing na guluhin kami. Pati ang tatay ko. Pinagsasalitaan niya ng kung ano-ano. Hindi lamang siya pinapatulan. Lumipas ng lumipas ang mga araw. Ganun pa rin ang sitwasyon namin sa gabi. May nananadya talagang bulabugin ng pagtulog namin. Nang sumapit ng 9 na gabing pambubulabog, hindi na ako nakapagtimpi pa, sapagkat nagigising ang kapatid ko at natatakot na. Binuksan ko ang bintana at tiningnan ang harapan ng bahay kung saan nagmumula ang mga yabag na yun at ang mga ingay. Ngunit wala naman akong nakitang naglalakad dun. Ngunit nakakita ako ng mga marka ng mga naglalakihang paa at nakabakas ito sa lupa.
Mabilis ko namang naisara ang bintana nang marinig ang palahaw na hiyaw ng kung sino man yun na para bang isang baboy na kinakatay. Pagsilip ko, hindi ako makapaniwala sa nakikita. Ang mga marka ng yabag ay nadadagdagan ng nadadagdagan, ngunit wala namang taong nakikita. Patuloy ring maririnig ang palahaw na hiyaw. Bumalik ako sa kwarto namin at pinalipas na lamang ang gabing balot ng takot. Kinabukasan, agad ako nang tungo sa bakuran. Naroroon pa rin ang mga marka ng mga yabag. Tiningnan kong maigi at nasisiguro kong hindi yun mula sa tao dahil sobrang laki at ang daliring nakikita na naroroon ay nabibilang lamang sa 4. Sa pagtataka ko, nagtanong-tanong ako sa mga matatanda sa aming lugar. Tinanong ko si Lolo Manuel kung may napansin ba siya kagabi sa bahay namin. Ang sagot niya ay mas lalo lang nagdagdag ng takot sa akin. Huwag ka nang magtaka sa nangyayari. Sa lugar natin dito, hindi na nakakapagtaka na bumababa na sila at nambubulabog na rin sa ating mga tao. Sambit ni Lolo Manuel. Ano po yun? Tanong ko. Ang banuanhon. Mga higanting may mukhang unggoy. At may kakayan silang may tagabulag at nagmimistulang hangin sa paningin ng mga tao. Binubulabog nila tayo. Paano ba namang hindi? Araw-araw may namumutol ng puno sa bundok na kanilang tirahan. Yan ang naging epekto. Ginagantihan na tayo. Sambit pa ni Lolo Manuel. Natahimik ako sa sagot na yun ni Lolo Manuel. Dumarami na rin kasi talaga ang namumutol ng kahoy sa bundok. Ginagawa ito bilang kabuhayan. Kung ka't marahil ay nagambala ang mga nilalang na nakatira ron. Ngunit hindi ko akalain na ganong klaseng nilalang pala. Tinanong ko rin kung pati ba si Lolo Manuel ay ginagambala ng banuanhon na kanyang binanggit. Ang sabi niya ay oo. At pati na rin ang iba pa naming mga kapitbahay. Halos lahat na siguro ay ginagambala ng nilalang na yun. Huwag mo na lang ding tangkaing labanan, iho. Sapagkat wala kang laban sa nilalang na yun. Manahimik na lang muna tayo. At hayaan mo na sila. Sapagkat titigil din naman ang mga yan. Lalo na kapag napansin nilang binabaliwala lamang natin. Bilin pa ni Lolo Manuel bago ito umuwi ng kanilang bahay. Nung araw na yun ay pinaghandaan ko talaga. Maaga kaming naghapunan ng aking kapatid. Tinapos agad yun. At ang mga gawaing bahay. Pagsapit ng 6:00 ay takip silim na. Nasa loob na kami ng bahay. Sinabihan ko rin ng aking kapatid na huwag maglikha ng ingay kapag may narinig na ingay sa labas. Makalipas ang ilang oras,
pagpatak ng 11:00, maririnig na naman ang senyalis ng halimaw na yun. Maririnig na sa kahanginan ang kakaibang huni na sinusundan ng kakilakilabot na huni. At ang mangyabag sa lupa na talaga namang nagpapadagundong. Yakap-yakap po ng aking kapatid na kanina pa'y hindi mapakali sa higaan. Naiiyak na rin siya. Nanginginig dahil sa nangyayari sa paligid. Lumalakas pa ang ingay sa labas. At mahahalatang galit na galit talaga ang nilalang na yun. Parang nilindol na nga ang paligid sa bawat paglapat ng mga paa nito sa lupa. Nang hindi na talaga mapigilan ng nakababata kong kapatid ang kanyang pag-iyak. Doon na mas lalong naging malala ang sitwasyon. Biglang nawala ang ingay na para bang may ginawang saglit ang nilalang. Nagtaka ako kung kaya naman lumapit ako sa bintana upang sumilip sa labas. Sakto namang pagsilip ko ay natanaw ko si Paing. Pasuray-suray at naglalakad habang may hawak itong bote ng alak. Pasigaw-sigaw rin siya. At ang ikinabahala ko ay nung magpakita ang higanting nilalang na nakatingin ng masama kay Paing. Sinusundan nito ng tingin si Paing. At dahil sa lasing ito, hindi na alam ang ginagawa. Umihi sa mismong paanan ng banwan noon. Pagkatapos ay tumungga ng alak at walang salisilitang inihagis ang bote na tumama sa nilalang. Sa puntong yun ay kitang-kita ko kung paano nanigas ang mukha ng nilalang sa galit. At bago ko pa man matawag si Paing para pagsabihan, huli na. Sapagkat nadampot na siya ng banwan nun at saka ibinalibag. Hindi ko na malaman kung saan napadpad si Paing sa pagbalibag na yun. Pagkatapos ay nagmamadali na akong lumayo sa bintana dahil sa bigla ang paglingon ng halimaw. Tingin ko'y nakita niya akong nakasilip kanina. At nanuot sa aking laman ang nanlilisik nitong mga mata. Nanginginig ako ng sobra-sobra. Lalo na dahil sa palagay ko'y nagtamang aming paningin. Grabe ang hatid na hilakbot sa mga mata nito. Mas lalo akong nataranta nang sumigaw ang kapatid ko na nasa kwarto. Pagpasok ko'y sumiksik na siya sa ilalim ng higaan. Nanginginig ng todo. May itinuro siya na agad kong tiningnan. At pagkatingin ko ay bigla na lamang akong namutla. Nandun sa bintana, nakatingin ang nilalang. Doon ko lamang din nakita ng malinaw ang kanyang mukha. Mabalahibo. Malalaki at nanlilisik ang mga mata. Malaki ang ilong. Naglalakihan din ang mga ngipin na parang pangil. At naglilika ng kakaibang angil na parang baboy na kinakatay. Nataranta na kami ng kapatid ko nang ipasok ng halimaw ang kanyang kamay sa bintana upang abutin kami. Kaagad kong hinila palabas ang kapatid ko ng kwarto. Naisarado ko naman agad ang pinto. Ngunit wala pa rin yung naging silbi sapagkat nawasak ang pinto nang naabot ito ng halimaw.
Napasigaw na lamang ako sa sitwasyon. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Labo-labo ng emosyon ang nararamdaman ko. Dagdag pa ang kapatid ko na humahagulgol na sa iyak dahil sa tindi ng takot. Nagpalipat-lipat kami kung saan sang dako ng bahay upang makapagtago lamang at maiwasan ang paningin ng halimaw. Nawala pa rin tigil sa paghanap sa amin. Lahat ng bintana sa bahay namin ay nawasak na. Kulang na lamang ay pati bubong. Ay wasakin na nito. Pigil-pigil ko ang hininga habang nagtatago sa loob ng lumang aparador. Yakap-yakap ang kapatid ko. At tinakpan ko na lamang na ang aking palad ang kanyang bibig. Bigla-bigla na lamang kasing sumisigaw dahil sa takot. Habang nagtatago kami ron, nararamdaman kong paikot-ikot ang nilalang sa aming bahay. Nananatili lamang kami doon at hindi ko na alam kung gano'n na kami katagal na nasa ganong sitwasyon. Hindi ko na talaga maintindihan ang takot sa sandaling yun. Ilang sandali pa'y biglang natahimik ang paligid. Dahan-dahan na ring bumabalik ang normal na daloy ng hangin. Ngunit hindi pa rin kami lumabas ng aparador. Pinakiramdaman pa namin ang paligid. Nag-antay pa kami ng matagal. Lumipas ang ilang oras. Nawala pa rin akong naririnig na kahit anong ingay o galawog man lamang. Dahil doon ay lakas loob akong lumabas ng aparador. Pagkasilip ko, tila wala na nga ang nilalang. Dumiretso agad kami sa kabilang kwarto. Sapagkat yun na lamang ang hindi ganong nasira. Nanatili kami ron hanggang sa makatulog na ang kapatid ko. Ako naman sa kabilang banda, gising na gising at hindi makatulog dahil na rin sa takot. Binubulabog pa rin ang diwa ko sa tindi ng takot na yun. At ang aking dibdib na hindi na matigil sa pagkabog. Ngunit ang inaakala kong tapos na ay hindi pa pala. Bigla na lamang muling lumitaw ang kakaibang pag-angil na yun mula sa nilalang. Kaagad na may kumalabog mula sa bubungan na para bang binabaklas ito. Nagmamadali kong ginising ang kapatid ko at nagtago kami sa ilalim ng higaan. Sobrang lakas ang ingay na nililika ng nilalang na yun na halos mabingi na ako. Ngunit nanatili pa rin kami sa ilalim ng papag at nagtatago. Nang ilang sandali pa'y muling tumahimik. Muling nawala ang mga nagpupukpukan na parang binabaklas ang bubungan namin. Natunugan ko na lamang na parang dahan-dahan na umalis ang nilalang na yun. Nag-antay pa ako ng ilang pang sandali. At nang tumahimik na ngang talaga ang paligid, dahan-dahan akong lumabas sa ilalim ng papag. Maya-maya pa'y nakarinig muli ako ng ingay mula sa kapitbahay namin. Pagkatingin ko ay ang bahay ni Lolo Manuel. Doon nagmumula ang ingay. Tingin ko'y doon napunta ang nilalang na yun
at mukhang winawasak ang bubungan nila. Matapos sa bahay ni Lolo Manuel, lumipat ang higante sa iba pang mga bahay at ganun din ang pinaggagawa. Makalipas pa ang halos kalahating oras, ay nawala na ang higanting halimaw at bumalik na sa katahimikan ng paligid. Ngunit nag-iwan ito ng nakapangingilabot na mga bagay na aking nasaksihan. Kinabukasan, nagkagulo ang lahat. Dahil sa mga naglalakihang bakas ng mga paa sa bawat bakuran ng bahay sa aming mga kapitbahay. Mabuting at iyon lamang ang inabot nila. Hindi katulad ng bahay namin, nawasak ang mga bintana at kamuntikan pang maging ang buhay namin ay masawi. Matapos ang gabing yun, ay nawala sa wisyo si Paing. Natagpuan siyang nakahandusay sa damuhan, malapit lang din sa kanilang bahay. Wala pa ring malay, at nung nagkamalay na, ay nawala na sa sarili. Parang tinakasan na ng bait. Takot na takot. Nanginginig. At may mga bagay na sinasambit ito na siya lamang ang nakakaintindi. Sa isip-isip ko, marahil dulot iyon ng ginawa ng banwa nun sa kanya nung nakaraang gabi. Naisip ko rin na kung nahablot din kami ng banwa nun, malamang ay matutulad din kami kay Paing na nawala sa sarili, nawala sa katinuan. Laking pasalamat pa rin namin at hindi namin sinapit yun.